452. 452. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little children me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves the children dear, children far away or near. They are safe when in His care, every day and everywhere. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus, take His heart of mine, make it pure and holy thine. Thou hast bled and died for me. I will henceforth live for Thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. 686. 686. Precious memories, unseen angels, sent from somewhere to my soul. How they linger ever near me, and the sacred blossom fold. Precious memories, how they linger, how they ever
flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred sins unfold. In the stillness of the midnight, echo from the past I hear, all time singing, gladness bringing from the lovely land somewhere. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred sins unfold. As I travel on life's pathway, know not what the years may hold. As I ponder, hope grows fonder, precious memories flood my soul. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred sins unfold. Tayo po ay magsitayo. Awitin na natin ang hymn number 798. 798. Si Brad Doctor. At pagkatapos, silingin natin si Brad Doctor sa opening prayer. 798. Brightly beams our Father's mercy from the lighthouse evermore. Back to us, King is the King of the lights along the world. Let the lower lights be burning, stand and gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night, oh sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching
burning sinner, you may rescue, you may save. Salamat, pakinggan namin rin, Ama, ang mga katotohanan. Salamat po, Ama, sa pagkatay sa amin, Ama, sa pagpunta rito, Ama, nilayin po kami sa mga kapamakan. Sana po, Ama, ay reason lang muna. Kami, Ama, sa puso po namin, Ama, para maintindihan po namin yung mabuti, para magbahagi po namin sa mga tao po, Ama, na aming kapakinggan niya. Maraming salamat po, Ama, sa tao na iyong sa taong magpapahayag sa iyong banal na salita at katotohanan, Ama, at patawad pa, Ama, sa aming pagkukulang na gawa sa aming mga sakit ko namin, Ama, sa pangalan ng Kristo. Amen. Oh, nawala. Nag-start na. Nawala pa. Okay, play. Connect loss. Okay. Oh, good evening everyone. Again, it's a blessing na makasama muli kayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi, sa ating Bible study, tatapusin na natin ang Epeso. So ito ay pang 17 na lesson sa libro ng Epeso. It means 17 na pag-aaral ang nagawa natin ito. Yung una, medyo mabagal lang kasi verse by verse natin, then per paragraph, then sabi ko, medyo mabagal. So, binilisan natin yung phasing. So, ang mga napag-aralan na natin ay tungkol so ito yung takbo o outline, simple outline and easy to understand sa libro ng Epeso. Paulit-ulit natin sinasabi to para sa ganun, pag-aralan muli natin ng Epeso, ng sarili natin, alam na natin kung ano yung structure, parang blueprint, Brother Loy. So pag nasa yung blueprint, alam mo kung nasaan nakatago yung mga box, yung mga outlet, kasi nasa yung blueprint. So, ito yung simple blueprint ng libro ng Epeso. So, chapter 1 and 3, itinuturo sa atin ni Apostol Pablo kung ano ang ginawa niya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Namatay dahil sa atin, giniba niya yung barrier, para magkaroon ng pagkakaisa ng Hudyo at saka mga Hentil. Then, pinag-isa niya. Okay, then chapter 4 to 6, dahil na kay Kristo na kayo, ay lumakad kayo na ayon sa kanyang kagustuhan. So, what God expect from us as His children? Ito yung expectation ng Diyos. Expectation about your faith, expectation paano ka namumuhay sa mundong ito, expectation, yung paglakad mo sa mundong ito. So, yan yung binubuo ng Epeso. Okay, so, yung lesson 17, sa huling bahagi, ito naman yung building spiritual strength. Paano natin i-build yung kalakasan natin bilang isang Kristiyano? So, dito, gagamit si Apostol Pablo ng illustration regarding the Roman soldier. Ano ang isinusuot ng isang Romanong sundalo bago siya makipagbaka or papasok sa gera? Tandaan natin, tayo ay nasa gera. Ito yung tinatawag na spiritual warfare. So, ano ang sasabihin ni Apostol Pablo regarding sa pakikipagbaka natin sa mundong ito? So, yan yung bibigyan natin ng pansin sa gabing ito. Paano natin palakasin yung espiritu natin bilang isang Kristiyano? So, 10 to 20 ang bibigyan natin ng pansin. Sa 1 Timothy, chapter 2, verse 3, ginagamit dito, Brother Loy, yung language
o military language. So, si Apostol Pablo lahat ang nagsulat to. Bagamat hindi siya sundalo, pero ipinapaubot niya yung salita ng Diyos na tayo ay nasa spiritual na digmaan sa pamamagitan ng mga terminology o languages na kanyang ginagamit. Sa 2 Timothy 2 verse 3, ano nakalagay dyan na Brother AA? You therefore must be endure hardship. Pangit yung blue, ano? Kita ba yung blue? Okay, yung soldier. Kita niyo yung soldier na yan? Good soldier, hardship as a good soldier of Jesus Christ. So, ang mga Kristiyano, tinawag na mga sundalo ng Diyos. Yan. Tayo ay mga sundalo ng Diyos. Bakit tayo tinawag na sundalo ng Diyos? Kasi tayo ay kasalukuyan nakikipagbaka sa mundong ito. Then sa 1 Timothy 6 verse 12, ang sabi niya, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. So, mayroon gerang nangyayari. Then, sa Korinto, sinasabi nito, ginamit niya yung salitang weapon. For the weapon of our warfare are not carnal. Ang pakikipagbaka natin sa mundong ito ay hindi sa physical o carnal, kundi spiritual. So ito ay spiritual battle. So, Brad Larry, pag makigera ka at mahina-hina ka, alam mo na mangyayari. Matatalo ka. So, paano tayo ngayon nakikipagbaka sa mundong ito at ano yung kalagayan natin sa espiritu, Brother Doctor, Brother Doctor, pag makibag-boxing ka bukas, ano kaya sa palagay mo? Panalo, talo? How about sa spiritual battle? Pag napapalaban ka ngayon sa gera, ano mangyayari? Talo pa rin. Kasi mahina. So, ang point lang natin, saliksikin po natin yung espiritu natin sa pakikipagbaka. Naghahanda pa ba tayo everyday? Pinagpaplanuhan ba natin yung ginagawa natin everyday na pakikipagbaka sa mundong ito? Or wala lang? Basta nagpapalipas lang ng taon dito sa mundong ito. So, dito sasabihin ni Apostol Pablo. So, tandaan natin, gumamit si Apostol Pablo ng mga languages tungkol sa pakikipagbaka sa mundong ito. So, meron tayong lima na pag-uusapan sa gabing ito. Number 1, ang pinagmulan ng kalakasang Kristiyano. Saan nagmumula ba yung kalakasan, Brad Doktor, ng isang Kristiyano para manalo sa laban? Number 2, ang katotohanan ng spiritual na digmaan. So, may reality, may katotohanan. Hindi ito biro na pakikipagdigma, hindi hearsay lang o chismis itong pakikipagdibang ito. Then number 3, 6 na mga sandata o mga baluti ng Diyos sa pakikipagdigma. Okay, then number 4, ang kapangyarihan at kahalagaan ng panalangin. So ano yung rule dito sa pakikipagdigma ng panalangin? Malalaman natin yan mamaya. Then, ang sabi ng Apostol Pablo sa mapanglima, pray for the preaching of the gospel. So, isa sa obligasyon ng isang Kristiyano is you pray every day about the preaching of the gospel. Yan yung isa sa mga obligasyon natin. Hindi mo lang ipanalangin yung kailangan mo, yung pagpapasalamat mo, o yung panay supplication lang. Hindi. Laging nating isama na sana patuloy na may palaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kasi, parang sa gera yan Pag nababawasan ka, kailangan mo mag-recruit. Pag di ka na mag-recruit, ano na mangyayari, Brad? Wala na, mauubos tayo. So, pag hindi may bahagi ang ebanghelyo, ano mangyayari? Manghihina tayo. Pero pag marami tayo, yung number pa lang ay lalakas na yung loob mo. So, anong kailangan? Malaki ang may tutulong ng panalangin na yan. Okay, so bibigyan natin ng number 1. Ano yung source ng strength natin, Sister Rosemary?
Pakibasa ko. Kaya? Bilang pagwawakas, magpagtibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Okay. So, finally, pagwawakas, it means ito na yung conclusion ng buong libro. So, pagkatapos, chapter 1 to 3, pagkatapos in-explain, itinuro ni Apostol Pablo yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayon, sa chapter 4, 5, and 6, sasabihin niya naman kung ano na yung ina-expect ng Diyos para sa atin. At panghuli, conclusion ng libro ng Epeso, pangwakas. Bilang pangwakas, ano daw? Magpakatibay kayo. Bakit? Bakit sasabihin ng isang tao yung kanyang mga alagad o yung kanyang mga pinuno, ang pinuno, sasabihin niya sa kanyang mga tauhan, magpakatibay kayo. Bakit? Kasi tayo ay nasa gera. It means, kailangan ng tibay, strong ang ginamit dyan, para sa ganon ay manalo tayo sa laban. Kung hindi tayo magpakatibay, Bradloy, ano mangyayari? Pag may 7.8, tama ba? Magnitude. Pag hindi mahitibay yung pundasyon ng bahay, Brad, laglag. Kasi huwag kayong magtataka kung maraming sa EDSA, marami nang nawala, maraming bago. May mga Kristiyano tayong kilala, hindi na nagsasamba. Bakit? Yung pundasyon, pag nalindol lang ng konti, pag mga trials lang, dahil hindi matibay, ay nawawala na sila sa pananampalataya. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Epeso at lesson din sa atin ito, na tayo ay maging matatag. Pero ang pinag-uusapan dito ay spiritually strong. Hindi yung physical kasi paano naman yung weak. So pinag-uusapan dito, Brad AA, yung katatagan ng yung spiritual. Hindi yung katawan. It means, kailangan mong manindigan sa yung pananampalataya at manatilis ka sa yung kinatatayuan na pananampalataya dahil tayo ay nasa gera, nasa spiritual battle. So, yan yung sinasabi dito. Then, 1 Corinthians, nandyan sa baba, 16 verse 13, what? Magmatsyag kayo, stand fast in the faith. Stand fast o stand firm o manatili kayo sa iyong pananampalataya. Kasi pag hindi tayo manatili sa ating pananampalataya in the faith, may kadugtong pa pala, be brave and ano pa? Be strong. So be brave in your faith, be strong in your faith, stand fast in your faith, and be watchful. Bakit kailangan natin maging watchful? Kasi pag ang isang kampo, tutulog-tulog yung gwardiya, Brad. Ikaw, pag tutulog-tulog ka, ano mangyari? So the same din sa atin. Pag hindi tayo laging handa, magkakaroon tayo ng problema. So, then, tignan nyo yung kadugtong niya. Magpakatibay sa kalakasan galing sa atin. Tama ba yung sinabi niya? Saan galing yung kalakasan? Tignan nyo yung praise. So, di ba yung number 1 natin is the source. Saan galing yung strength na yun? The source of our strength. It means, sinasabi lang ng ating Panginoon, Brother AA, huwag kang mag-rely sa iyong sariling kalakasan. Ang sabi niya, magpakatibay kayo sa kalakasan, saan nanggagaling? Sa Panginoon. Marami rin nadidiskarir sa kanilang pananampalataya kasi yung nagtitiwala sila sa kanilang sariling kalakasan. So don't rely on your own strength. Kailangan, ang sabi niya, ang source ng kalakasan mo ay galing. Nakita niyo yung salitang yan? Galing sa Panginoon. So, sit down. Meron 3 ginamit dito na kalakasan. Number 1, strong or strength. Number 2 is power.
and number 2 is might. Tatlo. So, dito makikita natin, Brad Larry, na ine-emphasize ni Apostol Pablo yung kalakasan na yan. Magpakatibay, kalakasan, at kapangyarihan. Nilagay ko yung Greek word niyan eh. Ayan. So, yan yung Greek word niyan. Yung strong or strength ay galing sa salitang dynamite. And dynamo kasi ang ginamit. Dynamite. Galing sa salitang dynamite. Pag sinabi mong dynamite, nung mga panahon na yon, pag nangingisda, alam mo na yun, pag pinasabog ko, may sumabog na dynamite. Malakas. It means to be empowered and strengthened by another. Yan ang ibig sabihin ng be strong in the Lord. It means yung strength mo, empowered by another. Sino yung mag-empowered? Ang Diyos. So, don't rely on your own strength. Yan ang ibig sabihin ng hindi na mo, kundi mag-rely ka sa strength ng Panginoon. Another Greek word is power or kratos ang ginamit. It means God's manifested strength, dominion, and victorious. So, yung kapangyarihan ng Diyos na ito ay hindi natatalo. Dominion and victorious rule. Kaya mag-rely ka dun sa kanyang strength, dun sa kanyang power, at number 3 is might. It means God's inherent power, ability, and limited. Ginamit yan. Limited yung kanyang resources. Limitless. Limited. It means limited, may hangganan. Limitless. Walang limit yung kanyang kapangyarihan. Kaya kailangan ka mag-rely doon. Sa atin, pag isang oras ka ng laro, ano na nangyayari? Kapoy na dudong. Pero pag sa Diyos ka nag-rely, it means meron kang 100% yung kaligtasan mo. It means yung kalakasan mo. Kaya nga sinasabi niya rito na bilang pangwakas, magpakatibay kayo hindi sa inyong sariling knowledge, hindi sa inyong sariling material na bagay o sa trabaho, kundi magpakatibay kayo sa kalakasan ng Panginoon. Okay, sana naintindihan natin ng maigi yung mga bagay-bagay na. Okay, so, yan yung tatlong Greek word na ginamit sa tatlong salitang yan. Okay, so, verse 11. Brad Shalom. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Ano daw yung isusuot natin? Kaninong pandigma? So, yung isusuot natin, hindi galing sa preacher, hindi galing sa sariling knowledge pa rin, sariling strength, yung pandigma na ibinigay ng Diyos. Nandyan na eh. Nandyan na yung pandigma. Isuot mo na lang. So, bakit inutos ng Panginoon na isuot natin ginamit yung hul, tama? Pag sinabi mong hul, hindi konti. Hindi pwedeng faith lang. Hindi pwedeng faith lang, shield of faith lang. Hindi pwedeng espada. Ay, pwede na to, espada. Sugod na tayo. Hindi pwedeng sapatos lang, kasi may sapatos yan. Hindi pwedeng helmet lang. Hindi pwedeng belt lang. Ang sinabi ng Panginoon sa atin, isuot mo yung buo. Lahat. Whole ang ginamit. So, kailangan maintindihan natin yung bagay na yun. Whole. Hindi partial, hindi kalahati. Ano yung isusuot? Hindi yung sarili mong kalakasan, kundi yung armor ng Panginoon. Bakit kailangan natin magsuot ng armor? Bakit Brad Larry, ang Roman soldier ay kailangan niya magsuot ng armor? Hindi mapatay agad ng kalaban. Maganda yon, di ba? Kasi may protection, tama?
Bakit, Brad? Kailangan mo magsuot kapag, halimbawa, nasa Saudi ka na, nandun ka sa field ka, di ba? O bakit mo kailangan magsuot ng, sabi nila, anong tawag doon? Yung, no safety gear, no entry. Yun ba yung O no helmet, no entry. Bakit? Panangga. Pero hindi lang helmet sinasabi rito, lahat. Bakit kailangan mo magsuot, Brad? Sa kanya, para madali mamatay, kay Brad Loy, para hindi may panangga. Sa'yo, Brad, bakit kailangan mo magsuot ng supporter, kneecap, tsaka ano? Ano pa yung sinusuot mo dito? Sa elbow. Bakit kailangan mo magsuot? Bukod doon sa kanya. Ano sa palagay mo? Safety at para makatagal sa laban. Tama? Kasi pag wala ka noon, saglit ka lang, Brad. Isang trials lang, problema sa pamilya, wala ka na. Kasi hindi mo sinuot yung mga gear, yung whole armor. Konting trials lang, wala ka na, Brad. Hindi ka na makikita dito. So, dito ibinili ng Panginoon na kailangan isuot lahat. Mamaya, malalaman natin kung ano yung lahat na yan, ha? Yung lahat, hindi kalahati, hindi partial, hindi konti, kundi lahat ng armor ng Panginoon. Para sa ganon, makatindig tayo. Tsaka may pangtapat naman. May pangtapat ng kalaban. May pangtapat. Kung wala ka niyan, Brad, wala. Kompleto yung kalaban mo. Wala. Sa mga naglalaro ng, ano yung nilalaro ni Brad Doctor? May mga, may pinipindot para magkaroon ka ng Uy, kunin mo yan. Anong tawag doon? Mobile Legend? Di ba meron yon? Yung nakabox, pindutin mo. Anong ginagawa doon sa nakabox, Brad? Oy, shield, di ba? Sa Mobile Legend, may shield yun, tama? Di, alam ko parang may ganun yun. O binibili. Ano yon? Hindi ako naglalaro, kaya hindi ko alam Pero alam ko mayroon nakikitang ganun Tapos, yung armor mo, may di ba? May upgrade. May upgrade, tama ba? Ay, Ragnarok ba yan? Okay. Okay. So, basta alam ko, may laro na ganun Okay, next. So, number 1, put the whole armor of God. Yung buo, ha? Yung buo. Okay, then, sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary is the devil. Walk as a roaring lion, seeking whom he may be devoured. So dito, be watchful, be vigilant, be sober, and be vigilant. So, kung meron kanyang armor na yan, it means pag sinuot mo na yan, ready ka na. Kasi hindi ka na pwedeng matulog, Brad. Di ba? Pag sinuot mo na yan, hindi ka na pwedeng matulog. It means, kailangan mo nang maghanda sa laban. Okay, kasi tayo ay kasalukuyan nakikipaglaban sa mundong ito. Sa Romans 13:12, therefore, let us cast off the work of the darkness and let us put on the armor. Anong ginamit? Light and darkness yan. Light and darkness. So, against the wiles of the devil. Yung wiles or pakana. Pag mayroon patibong at nasa kadiliman ka, madali ka lang makatch ng patibong na yan o yung pakana ng diablo. Pero ang sabi niya dito, put on the armor of light. Bakit? Kasi pag nasa liwanag ka, it means alam mo yung katotohanan sa Biblia, hindi ka madadalay ng kalaban. Kasi nasa iyo yung liwanag, yung katotohanan. O nasa iyo ang Diyos. So, pag nasa liwanag, ito yung kalaban ng kadiliman. Pero pag nasa kadiliman ka, din at kadiliman, hindi naglalaban yon, kaya magkasama yon. So, sinasabi ng Panginoon na isuot ninyo yung armor of God na yan, which is the light. Kasi yan yung kontra ng darkness o yung kadiliman. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Against the wiles or wails of the devil or pakana.
upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana. Marami palang pakana. Maraming pakana ang demonyo. Pero pag maliwanag ang daan mo, it means you are in the light, makikita mo yung brad. Kung may pako, nakatusok, makikita mo. Okay, maliwanag. Pero pag brown out, madilim, nasa kadiliman ka, hindi mo makikita yan. Hindi mo makikita yan. So, kailangan natin isuot yung armor na yan ng Diyos. Okay, then number, meron pa isa. Bakit kailangan natin isuot? Ang sabi niya, baka tayo ay samantalahin, o ginamit niya yung word 2 Corinthians 2:11, baka tayo ay samantalahin ni Satanas, sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. So, kung wala kang armor, it means di ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpre-pray, hindi ka nagsasamba, yari ka sa pakanan ni Satanas. Yan yung sinasabi niya. Baka tayo ay samantalahin ni Satanas. Si Lloyd di nagsasamba. Yari to sa akin. Si Doktor dito nagsasamba. Hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagpre-pray. Yari sa akin. Kasi, tignan niyo yung huling phrase. Sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Alam niya kung paano ka kunin at maging kasama. Alam niya yung mga kahinaan natin. Doon kanya dadaliin. Si AA mahina sa mga ganitong bagay. So doon maghahain si Satanas ng patibong. Alangan papainan ka ni Satanas kung doon ka sa malakas. Pag si AA, panay dribble niya, kaliwete ba si AA? Kanan. Kaliwa. Saan mo babantayan, Brad? Saan mo dudukitin? Saka pag once na kumanan na sa'yo sa kamay na hawak ng bola, still na yung Brad. Kaya mahina yung kanang kamay niya na mag-dribble . So alam mo na, pag kaliwa, abang-abang lang kaliwa kasi magaling yung kaliwang dribble niya. Sa kanan mo, once na ikinanan niya yung bola sa kabila, still na yon. Kasi mahina. The same din si Satanas. Kung ano yung kahinaan mo, doon ka dadaliin ni Satanas. Yun yung sinasabi dito sa Korinto. Baka tayo ay samantalin ni Satanas sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Alam niya kung saan tayo dadaliin. Okay, tuloy natin. Then, number 2, the reality of spiritual. Number 2, understand the nature of the battle. So, sa linggong pag-aaral natin, pinag-aralan natin yung life of Christ. Bakit? Para lalo tayong mapadikit sa Panginoon. Dito naman, sa warfare, alamin mo yung taktika ng kalaban. Alamin mo kung sino yung kalaban mo. Si Satanas lang naman yan. Ano yung mga ginagamit ng tricks o taktika para ikaw ay madapa. So pag alam mo na yon, alam mo na yung maiiwasan mo. Alam mo na yung iiwasan mo kapag alam mo na yung mga bagay na yan. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa hukbong espiritual kasamahan sa himpapawid. So dito, ipinapakita na organize yung kapangyarihan ni Satanas. Hindi lang basta-basta. Organize. Yun yung ipinapakita niya dito. Yung mga principalities of power, it means yung mga rank ng mga evil, yung mga demonic authority, at saka yung Satan kingdoms, yung mga level nila, ay yun yung ine-explain ng talatang ito. Yung pinuno, kapangyarihan, hukbong espiritual ng kasamahan sa himpapawid. So marami sila. Marami. At even sometimes, yung mga mahal natin sa buhay, ginagamit yan ni Satanas para tayo ay masila ng kalaban. So 2 Corinthians 10:3 and 4, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in
God. So, understand the nature of the battle. Kilalanin mo ano yung mga tricks na ginagawa ni Satanas para umiwas tayo. Number 1 doon ay yung pagsisinungaling. Okay, so, ang ginamit na wrestle dyan, wrestle, ang Greek word niyan ay pale o pale. It means describe hand-to-hand combat. Yung wrestle, it means hand-to-hand combat. So tayo ay nakikipag hand-to-hand combat kay Satanas. Nanood ka na ng One Championship? Nanonood ka ng One Championship? Yung hindi yung yung UFC? UFC. Oh, alamin mo kung paano mo tumbahin yung kalaban mo. I-choke mo na. Pag nadali mo yung leeg, alam mo na, talo na yon. Pag nag-tap na yon, tapos na laban. So, the same din si Satanas. Alamin natin kung saan yung, alam niya yung kahinaan natin, alamin din natin yung kahinaan niya. Okay. Then, number 3, prepare to stand. Therefore, take up the whole armor that you may able to stand or withstand in the devil, and having done all to stand. So, prepare to stand. So, dito, kapag naisuot na natin yung kompletong armor ng Panginoon, equip na tayo sa kanyang mga armor. At sinasabi dito, the evil, look at that word, the evil day. It means, nung panahon nila, parating yung masamang araw. It means, hindi ang araw ay pasama ng pasama. Ang panahon ay pasama ng pasama. Hindi bubuti ng bubuti yan. Brad Lloyd. Lalong pasama ng pasama ng panahon. Pero kapag suot natin ito, ang sabi niya, tayo ay makakatindig. Makakatindig sa ating pananampalataya. Okay. So, Romans 12:13, let us cast off the work of darkness and let us put on the armor of the light. Ginamit na natin yan kanina. Okay, so James 4 verse 7, therefore submit to God, resist the devil, and flee, and will flee from you. So, pag niresist natin yung mga temptation, yung mga trials, ang sabi niya, resist the devil, and he flee for you. So, pag malakas ka, nakakatindig ka, it means lalayaw ka ng demonyo. Lalayaw ka ng pagsubok. Kay Brad Larry, sasabihin ng demonyo, hindi ako uubra rito. Pabayaan mo na yan. Yan ang sinasabi niyan. Pero pag may makita ka siyang kahinaan, sasabihin niya, may pag-asa ako dito. Wrestle, di ba? Hand-to-hand combat. Pag nakita mo may kalabang kang 7-footer, Brad, anong gagawin mo? Tama na, wag na, malaki masyado yan. It means, malakas yung pananampalataya mo. Pag malakas pananampalataya mo at suot mo yung baluti ng Diyos, hindi ka lalabanan ni Satanas. Yan yung sinasabi niya. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So pag hindi mo kakainin yung kanyang mga pakana, lalayuan ka niya. Kasi alam niya, hindi ka niya kakayanin. Dahil nasa iyo ang Diyos. Okay. Then, meron pa isa, Corinthians, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord. Then sa Psalms 18:32, it is God who arm me with His strength and make my way perfect. So, pwede palang maging perfect yung daan natin. Paano? Kung magdedepend tayo sa kalakasan ng Diyos. Yun ang sinabi din David, it is God who arm me with His strength and make my way perfect. So if you put that whole armor at matibay yung pananampalataya at nagdedepende ka lang kay Kristo, hindi sa sarili mo,
yung daan natin ay magiging matuwid. Pag matuwid ang daan, ano mangyayari? Siyempre, sa langit ang punta. Tama? Okay. So, 6 pieces of spiritual armor. Oh, masyado yata natagalan ako sa explanation na. Okay, bibilisan ko lang to. The 6 pieces of spiritual armor, pero 7 yan. 7 yan. Okay, number 1. Ano yung number 1, Brother AA? Yung belt. Pag nung araw, maluluwag ang iba yung mga suot nung araw, so kailangan mo ng belt. Pag maluwag yung pants mo at nakikipaggera ka, or nagbabasketball ka, nalalaglag, ano mangyayari, Brad? Bistorbo, angat ka ng angat, di ka makatakbo. It means di ka makapaglaro ng maayos. So, the same din sa atin. So, number 1 na isuot natin ay yung belt. Anong klase ng belt na yon? Yung katotohanan. Bakit kailangan ng belt ng katotohanan? Ito kasi yung pundasyon ng isang Kristiyano. Kung hindi mo alam yung katotohanan, di ka nagbabasa ng Biblia mo, hindi mo rin malalaman yung kalikuan. Tama? So, ito yung pundasyon mo. Even isuot mo lahat yung 5 na lang, kasi ito yung pang-una. Bakit number 1 siya? Kasi siya yung mag-fit doon sa armor mo. Luluwag-luwag yan, di ka makalaban ng maayos, Brad. So kung wala sa iyo yung katotohanan, hindi ka makakaporma sa kalaban. Ano yung katotohanan? Ang sabi ng Panginoon, nilagay ko diyan eh. Hoy. John 17:17. Sanctify them in your by truth, your word is truth. Saan yung katotohanan? Yung Biblia. Yung word ang ginamit diyan eh. Your word, it means the Bible is truth. So, kailangan, Brother AA, i-equip natin yung sarili natin sa Biblia. Kasi yung pundasyon natin yan, yung Biblia. So, kung hindi natin binabasa yung Biblia, mahina yung pundasyon natin. Kasi yung Biblia, yung magiging belt natin para sa pakikipaglaban sa mundong ito. Okay, then, number 2, hindi ko nababasahin maigi yan. Bibilisan ko na. I am the way, the truth, and the life. Okay, number 2, the breastplate. Bakit kailangan yung breastplate? Brad Larry, pag nakikipag-iskrima ka, halimbawa, totoong laban, nasa labanan ka nung wala pang baril, bakit kailangan mo yung breastplate? Anong meron sa breastplate? Breastplate, Brad. Ano yung nasa ilalim sa chest mo? Yung internal organ mo. Bakit? Kasi once na nadali yung puso mo, Brad, wala na. Tapos na ang laban. Tapos na yung laban. Kailangan ng breastplate kasi nandyan yung heart, yung organ, yung lungs natin. Kung nadali yan, wala na tayo. So, ang sabi ng Panginoon, breastplate of righteousness, yung katotohanan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, yung katwiran ng Diyos. Yan yung breastplate natin. Na panangga ng mga internal organ natin, panangga ng puso natin at yung konsensya natin. Kasi nandyan yung buhay natin yung righteousness ng Diyos. Nandyan yung buhay natin. Kung wala yan, napanangga, yung katwiran ng Diyos, madali tayong matalo. Okay, meron dyan Go. Sa John 3:21, 1 John 2, Beloved, if your heart does not condemn us, we have confidence toward God. So, ano yung breastplate? Prinoprotektahan niya yung puso. Ang sabi ni Juan, if your heart does not condemn us, we have confidence toward God. So, nandun yung confidence mo. Hanggat hindi, matusok man dito sa side, okay lang, Brad, wag lang matamaan yung puso mo, kasi nandyan yung confidence mo ng kaligtasan. Kaya mahalaga yung breastplate of righteousness, yung katwiran ng Diyos. Kailangan malaman natin yung katwiran ng Diyos. Then,
Isaiah 59:17, for he put on a righteousness as a breastplate. Yung katwiran ng Diyos. Then, bilisan ko lang ng number 3, makaka-basketball ka walang sapatos? Mahirap. So, sa pananampalataya, sa pakikipaglaban natin sa mundong ito, kailangan din natin yung sapatos. Ano yung sapatos na yon, Brad? Yung ebanghelyo. Yung magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kasi kung wala tayo yung gospel na yan, yung ebanghelyo, walang sapatos, mahirap tumakbo doon sa tinikan. Tama? Sa Roman, okay, wag na lang sa Roman, sa hiking, pag di ka nakasuot sa sapatos, ano mangyayari sa'yo, Brad? Pag nagha-hike ka, slip, madulas ka. Tama? So, the same din sa pagka-Kristiyano. Pag nadulas ka, it means tumba ka. Tama? Kung wala sa iyo yung ebanghelyo, hindi mo suot sa yapak-yapak mo, it means madali ka rin matumba. So, mahalaga yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na isuot natin, the gospel shoes, having shoed your feet with the preparation, the gospel of peace. So, bago ka umalis sa bahay nyo, ano yung huling mong sapatos? Nung nakasuot ng sapatos, ano na? Let's go. Let's go. So, it means, isang explanation pa ito, kailangan natin ipangaral din or always prepared. Ibig sabihin, pag nakashoes ka, always prepare na tumakbo, always prepare sa laban, always prepare. Kasi nakasapatos ka na. It means you are prepared na. Paano tayo i-prepare sa laban na ito patungo sa langit? Yung ebanghelyo ng Panginoon. Without the gospel, hindi tayo makakapagsimula at hindi rin tayo makakausad. Kasi sapatos yun. Kung wala kang sapatos, mahirap mag-let's go. Sabi mo sa anak mo, suot mo na yung sapatos mo, tara na. Bakit kailangan niyo isuot yung sapatos o yung ebanghelyo? Para makapagsimula at para makaprepare dun sa tunay na laban. So, mahalaga ito, brother. Mahalaga. So, Peter 3 verse 15, always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. So, kung hindi natin alam yung ebanghelyo, paano tayo makakapagbigay rason sa mga nagtatanong sa atin? So, kailangan natin pag-aralan yung Biblia. Kaya kailangan mong isuot, bahala na si ministro dyan, si preacher, bahala na si James dyan. Hindi. Kailangan mong aralin. Kasi sapatos mo yun eh. Sapatos mo yun eh. So yun yung sinasabi niya, always be ready to give defense. Kanino daw? To every one who asks the reason dun sa kaligtasan mo. So kailangan alamin mo yun. Hindi yung, saglit lang Brad, tatanong ko muna sa linggo sa preacher namin. No. It means you are not prepared. It means hindi ka nakasuot ng sapatos. Saglit lang Brad, pag-aaralan ko muna. Okay, pwede rin yun, pero it means hindi ka nakahanda. Then, Romans 10:15, how beautiful are the feet to those who preach the gospel. How beautiful. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taong nagsusuot ng sapatos at nagpapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Then, number 4, the shield of faith. Yung shield, ayan yung shield sa harap. Yung shield. Bakit kailangan ng shield ng isang Kristiyano? Yung faith. Without shield, pag binato ka ni Satanas, wala kang panangga. That's your faith. Pag batuin ka ng masasakit na salita, dahil may pananampalataya ka sa Diyos, hindi tatama sa iyo. Pag batuhin ka ng hindi tama, ng false teaching, dahil sa iyong pananampalataya, may panangga ka. Si Satanas, ang offensive weapon ni Satanas ay kasinungalingan. Ano pa? Yung mga material na bagay sa mundong ito, sisilawin ka niyan, yung pride of life. Pero pag may shield of faith ka, hindi tatagos yung mga bagay na yan. Ang problema, nakababa yung shield natin minsan. Kaya, pag may mga material things na bagay,
Pag binato ka ni Satanas, sinasalo na natin agad. Diretso na sa mukha natin. Kasi hindi nakataas yung shield natin. Kailangan always nakataas yung shield natin. So, Hebrews 11:6, but without shield or without faith, it is impossible to please God. Kaya mahalaga yung shield of faith na yan. John 5:4, this is the victory that has overcome the world. Ano yon? Yung shield of faith. Hindi tayo magtatagumpay, Brad Leorio, kung wala yung faith. Yung shield. Yung faith. Kasi, kung walang faith, you cannot please God. Kung walang faith, you cannot overcome or hindi ka mananalo sa mundong ito. Kaya mahalaga yung pananampalataya na yan. The number 5, yung helmet. Ano yung prinoprotektahan ng helmet, Brad? Ano yung meron sa brain? Yan yung decision making mo. Yan yung pag-iisip mo. Andun yun. Kaya mahalaga. Ano yung helmet na yan? Yung salvation. Yung kaligtasan. Saan nagpa-process yung kaligtasan? Nasa puso. Saan nakalagay yung mga promise ng Diyos? Sa puso. Baliktad. Sa ulo. Yung promise ng salvation, promise of eternal life, kailangan nandito sa ulo. Naka-protection yun. Kaya may helmet. Kaya the same din sa motor. Kung wala kang helmet, pag natumba, Brad, patay. Pero pag meron ka dito yung mga promises of God, wala kang kinakatukutan. O kahit matumba yung motor mo, nakaprotekta yung ulo mo, yung salvation mo. Yan yung sinasabi niya, helmet of salvation. Pinoprotektahan yung ulo natin, the same din sa mga soldier noon. Then, Isaiah 59:17, for he put on the righteousness of the breastplate and the helmet of salvation. Salvation on his head. Yung mga pangako ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, nandito yan sa ating ulo. Kailangan protektahan natin. Thessalonians 5:8, putting on the helmet of hope of salvation. So, anong ibig natin sabihin? Kailangan mong protektahan yung kaligtasan mo. Kasi nandito yun yung brain. Pag tinamaan yung brain, wala na. So John 5:13, these things I have written to you that you may know that you have eternal life. Yung binabasa natin sa Biblia, yung pinag-aaralan natin, saan na ipaprocess? Sa utak, tama? So yung napag-aralan mo sa Biblia, kailangan mong protektahan. Huwag kang makinig doon sa hindi gumagamit ng Biblia, panay testimony lang or ano ang sinasabi, protektahan mo kung ano yung nalalaman mo doon sa salita ng Diyos. Yan yung sinasabi na ni Juan. These things I have written to you, ano yun? Yung sulat ni Juan, that you may know that you have eternal life. So, protektahan mo kung ano yung napag-aralan mo na sinasabi ng Biblia. Okay, then, number 6, the swords of Spirit. Of course, sa gera, Brad, kailangan mo ng swords. Swords. Pero bakit ginamit yung tabak ng Espiritu? Bakit ginamit yung tabak ng Espiritu? At ito ay, sige, forward ko. Hebrews 4:12, for the word of God is the living, powerful, and sharpened. So ano yung tabak na yan? Ano yung tabak na yan? Nandyan sa harap. Yung salita ng Diyos. Nung tinaga ni Satanas ang ating Panginoong Hesus, ano yung pinangtaga niya? Paano siya tinaga ni Satanas dun sa chapter 4 ng Matthew? Ang sabi ni Satanas, nasusulat. Di ba? Ang sabi rin ng Panginoon, nasusulat. So, iskrima sila. Yun yung ibig sabihin nun. Yung blade. So, pag tinaga ni Satanas ng lying or gumagamit din ng scripture, iniskrima din naman ng ating Panginoong Hesus. Pabalik. Nasusulat din naman. Sambahin mo ang iyong Diyos. Kasi sabi ni Satanas, nakikita mo yung kaharian na yan? Sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sumamba ka lang sa akin. Ang sabi ng Panginoon, nasusulat. Sumamba ka sa iyong Diyos. Okay, so, tignan natin yung mga bagay na yun. Yung sinasabi dito,
hindi mo matatalo yung kalaban, yung darkness, yung hindi katotohanan na doktrina kung wala kang espada ng katotohanan o yung salita ng Diyos. Kung konti yung salita ng Diyos na nasa bulsa mo, hindi mo matatalo yung kalaban o yung maling doktrina. Kasi kukunti yung espada mo eh. Mapurol pa. So, kailangan mong patalasin. Bakit double blade yan? Kasi, pag tinaga mo at nagkamali ka pabalik, pati ikaw, matatamaan yung salita ng Diyos. Kaya nga, huwag kayo mag-alala minsan, ba't tinatamaan ka? Yun yung taga. Yung taga, yung salita ng Diyos. Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Sabi ni David. Okay, so, ano yung pangpitong kalasag? 2 slides na lang, 3 slides. Verse 18. Bakit? Bakit mahalaga itong pangpito? Ang sabi niya, praying always. Kahit meron tayong kalasag, kung walang panalangin, useless lahat yun. Mula number 1 to number 6, 6 lang kasi yung armor na yun, tama? Pero without prayer, hihina lahat yung mga bagay na yan. Kaya nga, yung pangpito is prayer. Praying always with all prayer. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. With watchful to this end will all perseverance and supplication for all the saints. Okay. Supplication or pray in the Spirit. So, kailangan ba natin manalangin sa Espiritu? Hindi yan yung ibig niyang sabihin. Ang sinasabi niyan, pag manalangin tayo ay nasa Espiritu, hindi sa Espiritu. Kasi ang turo ng panalangin ay manalangin sa Ama. Tama? Then, ito ay dinadalangin sa pamamagitan ng anak. So, yung in the Spirit o pray in the Spirit na sinasabi nito ay manalangin sa Espiritu, hindi manalangin, tama ba yung Tagalog ko? Manalangin in Spirit. Hindi sa Espiritu, kundi manalangin with. Di ba? Sa pananambahan, worship God in Spirit. In Spirit and in truth. So, the same din. Pray in Spirit. Pray in Spirit. Yan yung sinasabi. So, praying always, it means regular, consistent. At saka ito yung daily habit, magiging daily habit natin. Kasi yung panalangin, include yung worship dyan, always, and then thanksgiving, confession, intercession, and personal request, o yung supplication na sinasabi sa ating Panginoon. Okay, then, ang sabi niya dito, alam ko, may naglagay ako ng verse dyan, okay. Yung verse, nawala. Okay, so dito, balik ka muna ng konti. Spiritual warfare requires vigilance because Satan continually seek opportunities to attack. So, sinasabi palagi na yung prayer, yan yung backbone ng isang Kristiyano. Kung wala kang backbone, yung gulugod, mahina ang isang Kristiyano. Okay. So, dito, lagi kong napipindot. Yan yung nakalagay na yung 7, hindi na lang 6, tapos na tayo. 7 pieces of armor. Yung belt of truth, breastplate of righteousness, yung shoes of the gospel, shield of the faith, helmet of salvation, swords of the Spirit, and hindi nakasama doon yan sa armor. Pero kasama yan, yung prayer. Mahalaga yung panalangin na yan. Kasi yan yung connection natin sa Diyos. Okay, so challenge. Aling piraso ng baluti ang kailangan kong palakasin? So, sa 6 na yan, sa 5, saan tayo mahina? Bradloy, saan tayo mahina? Sa 6 na yan. So, self-examination yan. Ano pa yung kailangan kong gawin para mapalakas yung kahinaan ko? Parang ano yan? Parang pag sa UFC, kung mahina yung suntok mo, Brad, kailangan mong palakasin yung kamay mo. Tama? Kung mahina yung mga paa mo, kailangan mong mag-weights ng paa. Okay, so, pangalawa, am I fighting Satan with God's strength or my own strength? So, that's a question also.
Then am I faithfully using God's word and prayer every day? And last, if Satan attack me today, nakahanda ba ako? Nakahanda ba akong idepensa at tumayo sa katotohanan? So, tignan natin yung mga bagay na yan. So, yan yung pinaka-memory verse yan. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against yung pakana, ang lalim kasi ng English na yun, pakana ng diablo. Anong kailangan gawin? Isuot ang lahat ng baluti ng Panginoon para tayo ay magtagumpay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi natin may suot yan, hindi tayo mapupunta sa langit. Sa impyerno ang bagsak natin. Okay. Thank you very much. Any question? Brad Loy? Question? Meron? Wala? Handa ka ng isang kanta, Brad. Brad, Doktor, may question o may dagdag? Maliwanag? Okay. So, yung 4, hindi ko na, yung verse 21 to 24, hindi ko na binasa kasi about greetings yan. The same dun sa verse 1 and 2, 3, dun sa greetings lang din na ginamit dun sa closing ni Apostol Pablo. Okay, kung wala na, Brad, isang awitin, tayo lahat ay tumayo at pagkatapos, pangunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Larry. Hymn number 515. 515. At pagkatapos, ako natin ni Brother Larry sa closing prayer. And come along the hills of life, ye Christian soldiers rise, and rest the battle burden night, shall wear the glowing skies against the foe impels the low. Let all our strength be
seed shall know his name confess in heaven. Then onward from the hills of light